Hello pong muli mga katambay, kamusta pong lahat? Magandang araw po, tanghali, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito pong ginagawa po na talagang walang kamatayan at talagang hindi po lulubayan hanggang hindi po napapabagsak ang pamilya Duterte. Lalo na po siyempre ang Vice President Sara Duterte dahil si Vice President Sara Duterte po ang kanila pong tinik sa kanilang mga sinasabing ambisyon na kapangyarihan po yata na ayaw nang mawala po sa kanila nung mabalik po sa kanila po ito mga katambay. Ito po, yung investigasyon po, dalawa po ito eh. Yung una po, yung sagot po ng COA, kukomentuhan po natin. Ito po naman ang unahin natin. Ito naman po, mga katambay, ay papasubpina naman po, mga katambay, yung mga nanunungkulan po sa Office of the Vice President. Ang opisina po ng Vice President, yung mga sekretary niya po, ay kasama po at ipapasubpina na po ng mga katambay ng institusyon ng Kamara, mga katambay, dahil daw po sa mga hindi pagdalo nito sa ginagawa nila di umano na hearing dahil po sa budget o sinasabing may corruption daw po mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Rosalie, ano ang mga bagong punto na natalakay dyan sa pagdinig? Ella, maglalabas na ng subpoena at testifikando mo isang writ na naguutos sa ilang tao na dumalo sa pagdinig ang House Good Government and Public Accountability Committee, partikular na sa mga opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na hindi dumadalo sa pagdinig sa kabila ng show cause order na inilabas ng komite. Ngayong araw ay isinasagawa yung ikatlong pagdinig ng House panel kaugnay ng sinisilip na paggasto sa pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ni VP Duterte. Anim na opisyal ang i-issuehan ng subpoena, kabilang na ang Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Bukod dito, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa paglalabas ng lookout bulletins laban sa mga nasabing opisyal. Una nang hiniling ni VP Duterte na itigil ang pagdinig dahil pamumulitika umano ang basehan nito at iginiiting hindi dadalo sa mga hearing. Samantala, sa unang bahagi ng pagdinig, siniyasat ng mga kongresista ang paggasto ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ni VP Duterte mula 2022 hanggang 2023. Kabilang na rito yung milyong-milyong pisong halaga ng ibinayad para sa rental ng State House sa loob lamang ng 11 araw noong taong 2022. Balik sa'yo, Ella. Maraming Nakita niyo po mga tambay, unahin po natin komentuhan ito. Talaga pong bias po eh. Bias po, komento ninyong lingkod. Bias po ang institusyon ng Kamara dito po sa investigasyon. Kung talagang gusto niyo makita talaga ang sinasabi niyo paghahawak ng gobyerno, paghawak ng mga politiko sa budget ng taong bayan. Bakit po hindi nyo po kalkalin lahat, pati po yung inyo, mga congressman, yung budget nyo po, yung confidential fund nyo po, saka yung travel fund nyo po, at lalong-lalo na po, yung sa presidente, bakit hindi nyo po isabay, imbestigahan? Napakalaki po ng confidential intel fund ng Pangulong Marcos. Billion po, hindi po bababa sa 4 billion, mga katambay. Bakit po hindi natin tingnan kung paano po ginagastos yan? Kung gaano ko po kalaki, daan-daang milyon po sa loob lang ng isang taon. Ginagastos po, 4 billion mahigit. Kaya po itong mga congressman po natin, mga representative, bulok po ito. Bulok. Mga bulok na politiko po ito, di umano mga katambay. Talagang pamumulitika lang po at demolition job mga katambay. Di po ba? Nakita nyo naman po, talagang ginigipit ang opisina ng Vice President dahil sa pamumulitika. Dahil malapit na po ang politika eh. Di ba? Talagang kailangan po nilang pabagsakin ng mga Duterte dahil napakalakas po sa taong bayan. Kahit po hindi po natin aminin, di ba? Kahit po sinisiraan po yan sa buong halos mainstream media, social media, yung mga bayaran po dyan, di umano. Kahit po nila pinababagsak, pilit. Pero ang tiwala ng taong bayan ay, pabor pa rin. Halos, lamang na lamang po ang tiwala ng
sa Duterte ng taong bayan. Di po ba mga katambay? Kaya po, hirap na hirap po sila. Talagang kung saan-saan na lang po nila talaga ikakabit, lalo sa korupsyon. Ikinakabit mo sa korupsyon ang isang opisina ng Vice President, samantalang nasa bagong Pilipinas, di umano ang malalaking korupsyon na hindi po ninyo nakikita. Itong institusyon ng Kamara, di ba ba? Yung flood control lang, gumagastos po ng bilyon isang araw. Daan-daang milyon, wala po kayo nakita riyan. Yung confidential intel fund ng Pangulo, dahil dyan nyo dinadala ang Vice Presidente. Bakit yung intel fund at confidential fund ng Pangulo na bilyon, hindi bababa sa 4 na bilyon? Mula nung siya'y maupo, di ba? Ilang taon ng bilyon ng pondo ng Pangulo. Wala kayong sinisilip dyan. Kaya mga kabayan, mga katambay, mga kababayan ko, talagang dito po sa ginagawa po ng institusyon ng Kamara, sa ginagawa po nilang panggigipit, at talagang one-sided lang po ang ginagawa nila sa Vice President. Samantalang pare-parehas po silang nanunungkulan sa ating bansa. Pare-parehas po silang humahawak ng pondo ng bayan. Hindi lang po ang Vice President. Bakit mo sinisingle out ang Vice President? Ilabas din po ninyo, imbestigahan din po ninyo ang perang hinahawakan ng Speaker. Lahat kayo, mga congressman, isama na lahat ng senador. Di po ba? At unahin nyo rin, o pagsabayin nyo na imbestigahin. Imbestigahan nyo po, pati ang Pangulo. Di po ba? Kaya dito po, talagang lumalabas lang po ang talagang mga kulay nito na sinasabi nga po ng ating mga kabayan, talagang hindi na raw po kulay ng ordinaryong tao po. At nagkakaroon na raw po ang mga ito di umano ng mga kaliskis. Mga kaliskis, buhaya daw po, mga katambay. Ang nangyayari sa ating mga politiko, lalo raw po sa institusyon ng Kamara, mga katambay. Ibang klase. Talagang pati pinababantayan pa, mga katambay. Pati paglabas sa bansa nito. Yung departure holder, mga katambay. Matindi. Kala mo bang mga nahatulan na ng korupsyon itong mga ito, lalo ang mga sekretary ng BP Sara at ang opisina ng Vice President sa Sara Duterte, at pinababantayan mo na? Grabe, no? Kung talagang may korupsyon kayo nakikita rito, nandiyan ang COA, bakit hindi nyo idiretso sa Sandigan Bayan o sa Korte? Kung may korupsyon talaga, bakit puro dyan sa institusyon ng Kamara? At ang Vice President, pinaubaya na sa inyo ang pondo. Kung bibigyan nyo siya o hindi. Di ba? Kasi kailangan nyo na exposure. Dahil ito ay, scripted po ito. Tingin ni Kamanong, komento na inyong lingkod, scripted, mga katambay. Dahil nga, kailangan pabagsakin ang BP Sara. Di ba? Dahil meron na po yatang gustong-gustong pumalit na maging Vice President, mga katambay. Kaya gusto nila impeach. Samantalang ang presidente, napakaraming issue pagdating sa pera. Kilalaki, numero, pera sa PhilHealth, pera sa flood control, pera ng Maharlika Fund. Di ba? Napakarami, mga katambay. At yung hinahawakang confidential fund ng Pangulo, bilyon-bilyon. Yan ang napakalaking dapat silipin dahil napakalaking pera yan. Pero ito, gigil na gigil. Sa 125 million, ikumpara mo sa bilyon-bilyong hinahawakan ng Pangulo, talagang alam mo na, hindi ka na mag-iisip, mga tambay, hindi ka na mag-iisip ng malalim, alam mo na ang kanilang plano, talagang planado po, mga katambay. Pero ito po, sa kabila nito, sa kabila po ng talagang pilit nilang nilalaso ng utak ng mga Pilipino, lalo yung mga walang social media, ang nilalaso nila yung mga, siyempre po, yung mga tumatangkilik sa mainstream media, di ba? Lalo yung nasa malalayong lugar, probinsya natin. Yan po. Bine-brainwash po nila na talagang ang Vice President ay isang corrupt, mga katambay. Pero, hindi naman po magtatagumpay yan eh. Hindi po magtatagumpay yan. Dahil ang katotohanan po, kailanman ay hindi kayang buwagin ng kasamaan yan, mga katambay. Hindi magtatagumpay. Malapit na po ang halalan, malalaman po ng mga politikong ito ang galit ng Pilipino, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ito pong pilit po nilang ginigipit at talagang pinaamin ng COA na talagang corrupt daw po ang opisina ng Vice President. At talagang sa kagustuhan po yata nila, dapat ang masunod sa mga tanong nila dito sa kay COA Attorney Camora. At talagang
tingnan po natin at komentuhan po natin mga katambay itong si COA at ang mga buhaya di umano. Alone, itong si OVP, we cannot verify all those people, and we audit all confidential and intelligence funds for the whole country. So, hindi po kaya for now, Mr. Chair. Bakit? Pardon. Para bang iha, nung last time na question kita, you were very, very confident. Ngayon, parang tentative yung mga sagot nyo sa akin. Tingnan nyo po mga tambay. Ito si Representative Congressman Acop mga tambay. Nakita nyo po, pag hindi niya po gusto ang sinasagot ng COA, na ito po hindi ikasisira ng Vice President, ini-interrupt niya na agad. Parang ang gusto niya mangyari ito si Congressman Acop, kailangan sumunod ka sa agos. Masira ang Vice President. Samantalang kumpleto lahat ang mga sinasubmit sa COA pagka hinihingi ng COA lahat ang kailangan nito sa opisina ng Vice President. Ang tanong nga ni Kamanong kayo po ba, yung institusyon po ba ng Kamara, nagsasubmit po ba yan sa COA? May mga resibo po ba? Lalo-lalo ang speaker na humahawak ng sobra-sobrang extraordinary, di ba, na pondo. Nagtatanong lang po si Kamano. Ituloy po natin. May know why? Nung last time, very, very confident kang sumasagot sa aking mga katanungan. Ngayon, very tentative ka and very, very careful ang pagsagot mo sa akin. May know the reason why? There's no reason, Mr. Chair. There's no change? Hindi mo mapapansin yun. Ako ang nakakapansin kasi ako nagtanong sa'yo last time. Tingnan niyo po mga katambay. Siya raw nakapansin dahil siya nagtanong last time. Kasi, ang gusto niya kasing mangyari, itong congressman na ito, sabihin mo na, magsinungaling ka yata sa amin, sabihin mo na si BP Sara ay talagang corrupt. Dahil COA ito di ba mga katambay? Ganun ang gustong dalhin nitong Congressman Acop na ito Ito po yata congressman yata ng po ito ng Antipolo yata mga katambay, itong congressman na ito. Ako pa rin ang nagtatanong sa iyo ngayon. And I notice that change. Now, yung 34 acknowledgement receipts given by 34 persons, hindi ba nangangulugan yung 34 na safe houses yon? Yes, sir. There's information that one receipt may pertain to one safe house. Safe house, okay. So, if I asked you, yung receipt na amounting to 500,000 for the payment of rental of safe house, would it be logical for me to conclude that this is for one safe house for 11 days? Yes, Mr. Chair. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. 45,000 Yes, Mr. Chair. per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rent? Yan din ang maganda itanong po Yung mga ganyan po, di ba? Dahil tinatanong niyo po yung confidential fund. Gustong-gusto po rin pong malaman ni Kamanong kung gaano po kalaki magbayad ng mga, ng mga safe house ang presidente ng Pilipinas, mga katambay. Kasi po ito, 125 million ang pinag-usapan. Pero yung sa presidente, hindi bababa sa 4 billion yung kanyang confidential at intel fund. Gaano naman po kaya kalaki ang ginagastos po ng Pangulo, mga katambay. Sana po pagtuunan po ito ni Congressman Acop, mga katambay, na buksan din po niya ang intel and confidential fund ng Pangulo dahil napakaraming pera po ng taong bayan ang hawak-hawak po ng Pangulo ng Pilipinas. Yung kanyang confidential fund, mga katambay. Napakalaking pera, billion po, mga katambay. Gusto rin po malaman ni Kamanong kung gaano po kalaki ang binabayad po nito sa mga sinasabi po niya na mga safe house po na ginagamit. Dahil, nalalakihan po siya
sa mga renta po ng opisina na ginagamit po ng Vice President, di ba? Yung mga safe house, gaano naman kaya kalaki? Di po ba mga kababayan? Yung presyo po na ginagastos naman ng Pangulo dahil napakalaki ng hinahawakan niya. Bilyon, mga katambay, sa loob lang ng 12 buwan. Nagtatanong lang po si Kamanong. Samantalang yung mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe. Talaga hinahanapan niya di ba? Para maitugma lang niya may korupsyon, di ba, mga katambay? Safe house, di ba? Safe house. Nalalakihan siya ro sa 45,000, mga katambay. Ang gusto yata nito mangyari, rumenta na lang po. Yung ordinaryong renta ka na lang. Rumerenta ka ng 5,000, 2,500, 10,000, mga katambay. Safe house. Yung pupunta ka lang sa mga madali kang makita. Yung mga mumurahing renta po, yata ang gusto nito, mga katambay. Ibang klase. Dati pong pulis ito, I think. Pero ngayon, iba na po ang pananaw pagdating po sa sinasabing safe house, mga katambay. Kaya nga sinasabing safe Safe ka sa lahat. Kumpleto po yan. Gwardyado po yan. Congressman. Houses. What do you say? You do not have any information about the safe houses? O tingnan nyo ito. Pulis ito. Dating pulis ito, mga tambay, si Akop. Bakit kailangan ba malaman ni safe house? Hindi na safe yun. Ibang klase itong si Congressman. Bakit sasabihin kay COA? COA po ito. Di ba? Bakit sasabihin kay COA Kamora ang mga safe house na ginagamit ng opisina ng Vice President? Pag sinabi mo yon, hindi na safe yon. Hindi na matatawag na safe house yon. Congressman, isip-isip naman po. Makapamulitika lang po kayo, masiraan nyo lang po ang Vice President Sara Duterte. Talagang pipilitin nyo pang paaminin. Bakit hindi mo alam, COA? Hindi nyo alam mga safe house. Mga matindi po itong mga ito. Kaya nga tinatawag na safe house. Hindi malalaman basta-basta. Limitado lang po. Congressman Akop, limitado lang ang pwedeng makaalam. Pag sinabi po sa COA yan, kakalat siya mga safe house na yan. Ibang klase itong mga politiko na ito. Since you were asking po, Hindi nyo alam kung high class na safe house? no information, Mr. You Chair. do not. Kasi nakapagtataka lang po na ang safe house per day would be rented with 45,000. Nagtaka ka pa, safe house nga Di ba, safe house. Saka yan sinasabi mong 45,000, sa laki po ng gastusin po ngayon sa ating bansa. Bigas na nga lang, mahal-mahal na. Kuryente, mahal-mahal na. Tubig, mahal-mahal na. Magluto ka nga lang, pati gasol, ubod ng mahal. Pagkain, ubod ng mahal, mga katambay. Lahat na nagtataasan, mga katambay. At ito, kukuha ito ng safe house. Talagang safe. Hindi, walang kapahamakan na ilalagay rito. Mga katambay, hiyang-hiya naman tayo dito kay Congressman Akop. Para lang maikabit mo sa korupsyon. Nangihinayang ka doon sa binabayad sa safe house ng Office of the Vice President. Pero hindi po kayo nangihinayang doon sa ginagastos po na confidential fund ng mahigit hindi bababa sa 4 billion a year ng presidente. Pero dito sa Office of the Vice President, nangihinayang po kayo. Mas malaki po ba ang mahigit 4 na bilyon kaysa rito sa sinasabi niyong 125 million? O sinasabi nating, ilagay na natin sa kalahating bilyon, 500,000. Ano po mas malaki, Congressman? Yung sinasabi po natin, tinaasan natin, 500,000 confidential fund. Dito sa hindi bababa ng 5 bilyon ng Pangulo. Wala po kayong say dyan. Nada. Wala po kayong investigasyon dyan. Para malaman din po namin kung gaano kamahal nga ang safe house ng Pangulo. Kung magkano ang upa. Di po ba mga katambay? Yan po ang tama Kalkalin nyo rin po, hindi lang sa Vice President. Kaya po, napagsasabihan po kayo ng mga Pilipino na talagang mga huwad. Huwad ko, mga tawag po ngayon sa inyo, huwad. Mga nagbabalat kayo lang po.
na sinasabi naman po ng mga Pilipino, hindi na kailangan magbalat dahil sobra daw po kapal ang mga balat po nyo ngayon, mga katambay. For one safe house. Di po ba? Hindi kayo nagtataka? Yes, Mr. Chair, but since they have submitted the liquidation reports po. Oh, kompleto. May submit, nagsasubmit mo ng report with the liquidation, yung report po ng Office of the Vice President. Pero wala po tayong narinig, di ba? Na iniimbestigahan na sana ang opisina ng presidente nagsasubmit din po, ng kanilang gastos katulad po ng institusyon ng Kamara at Senado. Kaya itong mga ito, mabubuisit ka lang mga tambay pagka nakinig ka at nakita mo mga hearing dahil nga ang ginagawa lang po nitong mga ito, lalo na institusyon ng Kamara, puro pamumulitika po. Kaya hindi po aatin talaga dyan ng Vice President eh. Kaya nga po ngayon, di ba? Gigil na gigil po sila kasi malapit na eleksyon. Kaya kailangan nilang pahiyain. At kung ano-ano po ang gagawin nila, di ba? Dahil dito sa isang balita, talagang ipapasubpina na mga tambay. At talagang pababantayan na itong mga sekretary po ng opisina ng Office of the Vice President, di ba? Dahil nga antimano, hinusgahan na po nila ang opisina ng Vice President na may corruption. Di ba? Pero dito po, nakita po natin, nakaka-visit lang din po. Yung COA po na nagsasabi na talagang kumpleto naman po, nagsasubmit ang opisina ng Vice President sa lahat po ng kailangan ng COA. Di ba? Pati yung kanilang mga liquidation, mga katambay. Pero itong institusyon na napakatapang sa pangunguna po ni Representative o Congressman Acop, ito po kaya ay nagsasubmit ng tama sa COA, mga katambay. Yung kanyang mga liquidation, mga katambay, yung kanyang may resibo po kaya itong binibigay, mga katambay, sa COA. At alam din po ba natin kung magkano po ang confidential nito? Nito nga si Acop, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo sa mga ito. Kaya po mga kababayan, kaya po itong ginagawa nila, mga lumang tugtugin na po ito eh. Matagal na pong ginagawa ito ng mga politiko, mga politiko, mga katambay sa ating bayan. Pagka alam po nila na ang magiging kalaban po sa politika, lalo kung hindi po nila ito iniendorso, talagang pong babatuhan po nila ito ng napakaraming putik. Marami na po yan, di ba? Nangyari na po yan kay dating Vice President Binay, di ba? Talagang bininay po nila yan. Pagkatapos nun, wala na po. Nung hindi manalo, tinigilan na nila. Dahil wala na eh. Dahil nga sa pamumulitika, di ba? Ganyan din po ang ginagawa nila. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Binabakbakan ng Pangulong Duterte, ang dating Pangulo, di ba? Kasama pa mismo ang kanyang Vice President. Talagang binabakbakan at tinatamnan din ng mga issue. Dinadala pa nga sa international, di ba? Nagpupunta pa ron ang dating Vice President Leni para lang siraan ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero ngayon, baliktad. Ang sinisiraan na po ang Vice President. Ang sinisiraan. Nakakagulat po ngayon sa panahon natin. Yung presidente na napakaraming issue na dapat pag-usapan, yung mga sobrang lalaki na pera na hindi maipaliwanag, yung ginagastos ng DPWH, bilyon-bilyon po hindi maipaliwanag, lalo sa mga proyekto nito, confidential fund. At yung bilyon-bilyon po na pumapasok din po sa pera ng nitong ayuda, mga katambay, di ba? Yung ayuda po, yung programa po nila, hindi po nasisilip yan kung tama po ang pagbibigay na ayuda, bilyon-bilyon din po yan. Di po ba? Napakarami. Saka yung pinapasok po nating mga sinasabing negosyo, wala na eh. Wala pong issue dyan. Yung Maharlika, kamusta na kayo Maharlika Fund, mga katambay? Saka yung issue po, yung issue sa PhilHealth, di ba? Yung issue sa Lotto, di ba? At yung issue po ng Pangulo sa droga, yung pagkakasangkot po nito, pagkakadawit sa droga, na meron naman po nagpapatotoo, si Cathy Binag. Wala po silang interest dyan. Basta po interest nila, dito lang sa Vice President. Kailangan ito maikabit na natin sa korupsyon. Kasi kailangan na ma-impeach. Kaya pilit po nila talagang tinatrabaho nito. Hindi po nila tatantanan ito, mga katambay.
hanggat hindi po nila ito tinatawag na kamukha po ng binay, na nabinay po, di ba? Pero mahirap pong maibinay ito eh. Hindi nila maibibinay ang isang vice president na walang itinatago sa taong bayan. Malinis, kumpleto siya. May mga dokumentado siya. Di po ba? Ang meron pong tinatago sa atin, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa, ang may tinatago po sila. Lalo po ang institusyon nitong Kamara at Senado. Di ba? Yung pondo nga lang nila, mga katambay. Walang public hearing. Di ba tinatago nila yan? Yan, tinatago nila yan. Isang malaking kasalanan po yan sa taong bayan na hindi mo ipa-public hearing ang mga pondo nyo. Pero yung sa Vice Presidente, naka-public hearing yan. Napapanood natin. Pati ang sa Pangulo, nalalaman natin kung gaano kalaki ang kanyang confidential fund. Kaya nga nalaman natin dahil may public hearing eh. Nalaman natin na ganun pala kalaki ang confidential fund ng Pangulo. Hindi bababa sa 5 bilyon yung confidential at intel fund niya. Di ba? Pero itong mga congressman, wala, sarado. Sarado sa publiko mga pondo nito, mga katambay. Pero sila ang malalakas ang loob. Makakapal lang muka. Sila pa yung kala mong kilinis-linis na mga politiko sa ating bansa. Parang kilinis-linis, mga katambay. Walang bahid korupsyon. Pero sila yung napakaraming itinatago sa taong bayan. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po, di ba? Dahil kung merong naniniwala sa mga ito, kung meron pa mga Pilipino nagtitiwala rito sa mga congressman natin na ito po, katulad po ng ginagawa nitong mga committee, itong mga quadcom na to, na huwadcom daw tawag, mga katambay, no? Sila yung may natutuklasan. Humahawak po. 2 tao lang humahawak ng pera natin. Ang speaker at si Saldico. Tinamnan nila na napakalaking extraordinary ang ahensya na hinahawakan dati ni Vice President, ang DepEd. Ilang bilyon ang ipinatong nila ron, extraordinary. Di po ba? Sila ang napakaraming dapat sagutin sa atin. Hindi ang Vice President. Pero pinasasama nila, Vice President. Sila, pinabubuti nila yung kanilang institusyon na bistado na natin. Bulok na bulok nga po, di ba? Sabi ni dating Pangulong Duterte, silang 2 institusyon, ang Senado at Kamara, ang pinakabulok, pinakaraten, pinakakurap daw na institusyon sa ating bansa. Di ba? Galit na galit nga dating Pangulo dyan eh, Duterte. Hinahamon niya nga yan, magbukasan ng libro, open the book. Di ba? Pero, imbis pong sagutin nila ang dating Presidente Duterte, hindi. Kailangan naming ipolitika kayo. Tatanggalin namin kayo sa pwesto. Hindi na kayo makakabalik sa gusto nyong balikan. Kung gustong maging presidente ng BP Sara, hindi. Haharangin po daw nila yan. Haharangin. Hindi na kailanman makakabalik ang mga Duterte dahil hindi nila titigilan yan hanggang hindi nasisira, hanggang hindi nawawala sa politika. Ngayon pa nga lang, Vice President pa lang. Pilit tinatanggal. Pilit gustong ikabit sa korupsyon para ma-impeach. Di ba? Yung mga maiitim na balak po ninyo, hindi po magtatagumpay yan. Mas marami pong Pilipino ang merong social media kaysa po sa wala. Kaya nga po hindi kayo nananalo di ba? Dahil kaya nga nasushoot sa inodoro. Dahil mas marami ng Pilipino ngayon ang gumagamit ng social media. Di po ba? Kaya nga po napakaraming politiko, lalo yung mga pulpul politiko, nasushoot sa inodoro. Ngayon, kahit ano gawin yung paninira sa mga Duterte at saka lalo-lalo sa Vice President, lalo lang pong natatanyag na napakabuting politiko po pala ng mga Duterte ikumpara po sa inyo. Sa inyo po, sa institusyon ng Kamara. Lalo lang po kayo nababaon sa kahihiyan. At lalo pong namumulat ang taong bayan sa nakikita po na anong klase po kayong politiko sa ating bansa. Di po ba mga tambay? Kaya dito po, sa ginagawa po nilang ito, unang-una, pag-aaksaya ng pera ito. Pangalawa, wala pong nagagawang tulong po ito sa problema ng bayan. Wala po. Sayang ang pinasusweldo po ng taong bayan. Kung ganito lang po tayo bibigyan ng trabaho nitong mga ito, 3 taon naglingkod, puro pamumulitika ang tinrabaho, mga katambay, nakakalungkot. Kaya sa susunod na halalan, yan, isama na po natin
isama na po natin mga katambay. Hindi po natin kailangan ng mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Kailanman hindi aasenso ang ating bansa pag mga ganitong klaseng politiko ang maglilingkod sa atin. Napaka one-sided. Napaka one-sided ng mga politiko. Mag-iimbestiga ka ng isang politiko samantalang pare-parehas kayong politiko. Kung talagang ikaw makabayan at naghahanap ka ng korupsyon sa ating bansa, lahat kayo, buksan nyo lahat ang libro nyo para mapaniwala nyo, lalong-lalo si Kamanong, na malinis ang hangarin nyo, na talaga ibunyag lahat ng korupsyon. Lahat kayo, walang exempted. Hindi lang ang opisina ng Vice President. Yan po ang tunay at totoo na dapat nyong gawin. Hindi yung binobola nyo lang kami. Sinasaksak nyo sa utak namin ng Vice Presidente ang korap. Kayo hindi. Manigas kayo. Kaya nga sinasabi ng convicted na si Franz Castro ng child abuse, para kayong mga pusit. Para kayong mga pusit daw. Nagtatago kayo sa ink, sa tinta, para yung inyong mga korupsyon ay maitago sa mga Pilipino. Pero kitang-kita pa rin. Kitang-kita. Gumagamit ang mga Pilipino ng laser. Kahit itago nyo, butas na butas yan. Yun lang po mga tambay. Maraming salamat po. At syempre po, dalangin natin na ang Vice President ay sana'y hindi nila magawa ng masama mga tambay. At syempre po, ingatan nawa po ang Vice President ng ating bansa. At siya na lang po ang pag-asa po yata natin. Dito sa nangyayari sa ating bansa na sobrang pamumulitika po ang ginagawa po ng bagong Pilipinas nila. Muli po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po mga tambay sa mga tumatangkilik po, lalo po sa mga nagla-like, share, and subscribe at comment. Thank you po mga katambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.